Ayan, praise God po sa buhay ng bawat isa. Dalawa yung HTP account. Kaya ang dami natin. Hindi, joke lang. Praise God po, sabi nga 'di ba, more than one is many. Kaya marami pa rin po tayo at alam ko po na si Lord po ay kayang kumilos kahit gaano tayo karami. Kaya yan, welcome po. So kung wala naman pong hadlang sa ating camera, pwede po tayong mag-open ng ating camera. Ayan. So, babagitin ko po muna yung mga gagamitin. So, sa moderator po, ako po. Sa opening prayer po ay si Kuya Isaac. Susundan po ito ng praise and worship. And then, testimony po at word of God and then closing prayer. So, mamaya ko na lang po papakilala ang ating magsasalita. Hulaan nyo kung sino, guys. Charis. Ayan, sige po, tayo po ay magsimula na sa ating opening prayer. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin po muna sa Lord bago po tayo magsimula. Yes, Lord God, hallelujah. We continue to worship you, Lord, to glorify your name, to exalt your name, Jesus, hallelujah. Thank you for tonight, Lord, na kami, Panginoon, ay nagkatipon-tipon for your word, Lord. Lord, we ask, Lord God, for forgiveness, Lord, sa lahat ng kami nagagawa sa inyo, Panginoon. Continue, Lord, to purify us, to sanctify us, Lord. And we pray, Lord, this evening, yung bawat isa, Panginoon, ay magkaroon ng bukas na puso, Panginoon, sa inyong mga salita. Continue, Lord God, to reveal your fresh revelation upon us sa pamagitan ng iyong gagamitin na speaker, Father God. I pray for anointing. At alam ko, Panginoon, na lahat ng nabasa sa kanya, bibigay patuloy ng galing lamang sa inyo, Lord. At ito, Panginoon, ay magdala ng transformation, edification, Father God, sa bawat kabataan na makakarinig na yung salita, Father God. And we also pray, Lord, na patuloy, Lord, na mabless ka namin sa gabing ito, Panginoon. Maibigay namin, Lord, yung aming pagsamba, yung aming oras, Lord God, maging yung aming lakas, Lord. And we pray, Lord, sa mga kabataan pa na wala po dito, we pray na sila po, Panginoon, ay i-convict nyo, Panginoon, makasama sila, Lord, every leaders, Lord, maging yung mga advisors, Panginoon, and every youth members, Panginoon, Lord God. Kaya naman, maraming salamat, Lord. We claim the victory, Lord God, all over our service, Panginoon, tonight, Lord. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while, you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Ayan, amen. So, praise God po sa ating praise and worship. Napakaganda po ng ating mga inawit. So, bago po tayo dumako sa Word of God, ayan, sino pong gustong magbalik ng papurit pasalamat sa Lord po sa nagdaang araw po or linggo ng kanilang ayan, meron po ba? Gusto mag-testify? Ayun, marami atang pinagpala ang Lord.
speechless lang. Ayan, meron po bang gustong i-verbalize po ang kanyang testimony? Ayan, sige po. Kay Ate Shaira po, kay Kuya Alcid, kay Isaac. Ayan, si Zach, praise God. Zach. Ayun po, nagbabalik po ako ng paborit pa. Salamat kay Lord. Dahil unang-una pa sa lahat, nandun po yung pag-sustain niya sa buhay ko, lalo na sa kalakasan, physical, emotional, spiritual, kung mental. And pinapasalamat ko din po kay Lord yung katagumpayan ng iba kong midterms exam. Nakatapos na po ako ng ibang midterms. Tapos, ayun po, by the grace of God, sa favor lang ng Lord, talaga pong nalalagpasan kahit na nandun pa din yung struggle talaga yun nga, sa mga subjects. Pero alam ko si Lord yung siyang manguna sa akin. Pinapasalamat ko din po kay Lord yung patuloy na, yun nga, yung patuloy na pag-sustain niya, yung pagbibigay niya sa akin ng kasipagan yun, ng kalakasan sa araw-araw. Kaya, ayun, salamat sa Lord sa lahat ng ginagawa niya dahil nakikita ko yung goodness niya sa buhay ko. Amen. Glory to God. Ayan, praise God po sa buhay ni Zach. Andun po yung patuloy na favor ng Lord sa buhay niya. Ayan, meron pa po ba? Ayan, kung wala na po, sige ako rin po. Ayan, nagbabalik po ako ng paborito salamat sa Lord dahil sa pag-sustain niya po sa akin sa araw-araw. Yun din, kagaya ng kay Isaac, in all aspects po na sinusustain ako ng Lord. At yan, sa good health po ng bawat isa sa amin. Ayan, kung wala na pong magta-testimony, ayan, dadako na po tayo sa ating Word of God. Siya po ay paano ko siya mapakilala? So, siya po ay mightily ginagamit ng Lord po sa iba't ibang kaparaanan, sa multimedia, sa jail ministry, at alam ko po na marami pang paraan siya ginagamit ng Lord. Kaya po, tinatawagan ko na po si Ate Camille. Rinig niyo po ako. Ayan, praise God po. So, ayun, siguro testify na lang din po ako. Ano ba ito testify ko? Ayun, testify ko na lang din po na, ayun, salamat po sa Lord kasi po, kanina lang po talaga ako nakagawa ng message po na ibababa ngayon. Kasi kanina lang din po ako ni Kuya Ian kayo na umaga. Pero nagsabi po kay Kuya na baka hindi ko magawa kasi asikasuhin ko po yung motor, baka po anong oras na umatapos. Kaya nagpapi na lang din po ako ng iba. Kaso, hindi rin po sila available. Tapos mga alauna na po yun, nakauwi ako ng bahay. Tapos sabi ko po sa Lord, Lord, walang available sa mga pinagtatap ko, kaya hindi ko alam yung gagawin. Tapos pag uwi ko, gusto ko magpahinga. Kasi hindi ako pinagpapahinga ng Lord. At yung ginawa ko, gumawa na ako ng message. Ako na yung nagsabi ko sa Lord, okay, baka ako nga talaga yung magbababa ng message ng Lord. And then yun, praise God, dahil pinagpisahan ko lang ata to mga 4:00 na. Tapos, yun, natapos siya halos, kakatapos niya ng kaninang 6:00. Natapos namin ng Lord ng 6:00. Kaya yun, salamat sa Lord talaga. And di ko lang alam kung paano namin to execute ng Lord, pero si Lord na ang bahal. So, yun po. Tapos na. Ano po, ano lang po ng PPT. Ayan. Comfort for family. Ayoko na ako marinig. Ayan. Ayan. So, ang Bible verse po natin ngayon, or verse, ayan, ay matatagpuan po sa, ayan, ikalawang mga hari, 5:1-19. Mahaba-haba nga lang po ito, pero gagawin na po natin ito mabilis. Ayun po, sabi po sa verse 1,
Ayan, sabi po sa verse 1, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinagpa, pinapagtatagumpayan, pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga laban. Sinaaman na isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Next po. Verse 2, minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Verse 3, sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak ay pagagalingin siya niyon. Sa verse 4 po, nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Next po. Sabi sa 5, sinabi naman ng hari, sige, pumunta ka, magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman na may dalang 300 kilong tila, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat, mahal na hari, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. 7. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para magpagaling sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lamang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nang mabalitaan ito ni Eliseo ang ginawa ng hari, pinasabi niya, bakit kayo nababahala? Papuntahin niyo siya sa akin upang malaman niyang may propeta rito sa Israel. 9. Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Sa 10, pinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko, tatawagan ng Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco, tulad ng Abana at ng Farfar, na mas malinis kaysa sa alimang ilog ng Israel? Hindi ba pwedeng doon na lamang ako maligo para gumaling? 13. Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin niyo iyon? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis? 14. Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng pinagbibilin ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat, tulad ng kutis ng bata. Sinaaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo ito aking nakayanan. 16. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tatanggap ng kahit ano. Pinilit siya ni Naaman, ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. 17. Dahil dito, sinabi ni Naaman, kung ayaw niya itong tagapin, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito? Kakargahan ko ng lupa aking 2 mola. Mula ngayon, hindi na ako mag-aali ng handog na susunugin sa sinumang Diyos liban kay Yahweh. At sana ipatawarin niya ako sa gagawin ko kasi pagpunta ng aking hari si Rimon upang sumamba, isasama niya ako at kasama ring luluhod. Sana ipatawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo sa Rimon. 19. Sinabi niya kay Eliseo, humayo kang payapa. Ayan po. Pray lang po. Hindi po, let's pray po muna. Yes, Lord, hallelujah. Jesus, hallelujah. Father God, hallelujah. Holy Spirit, hallelujah. Holy Spirit, pray for me.
Panginoon, salamat po, Panginoon, sa pagbabasa ng iyong salita. Lord, dalayan ko, Panginoon, na ikaw magsalita sa akin. O Panginoon, ikaw, Panginoon, makita, Panginoon, at marinig nila, O God. At hindi ako, Lord, ibaba niyo lamang ako, Panginoon, sa pinakamababa, O God, hallelujah. At panyo lamang po ako sa Panginoon, yung pinakamalaking krus, O God. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoon, na willing vessel mo, O God, Panginoon, upang marinig ng mga anak mo, O God, ang salita mo, O God. Hallelujah. Magbigay ka, Panginoon, ng bagong revelation, O God, Panginoon. Kung may conviction man, O God, Panginoon, itatapin rin namin ito ng buong po, O God, Panginoon. Salamat, O God. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito dahil alam namin, Panginoon, ngayon pa lang, Panginoon, ay kumikilos ka na. Salamat po. Ito lang po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po. So, bago po tayo tuluyang mag-start talaga, sino po sa inyo, ayan, ang nag-i-struggle na sumunod po sa Panginoon? Nakakaranas pa rin po ba tayo na nag-i-struggle pa rin tayo mag-obey sa Kanya? O medyo-medyo na lang? Medyo-medyo na lang. So, sino naman po rito ang aminado po na mas mahirap sumunod sa utos ng Panginoon kapag simple lang at limited lang yung instruction na ibibigay niya? Kunyari, sinabi ng Lord, pag-pray mo si ganito, yun ang sasabihin ng Lord. O kaya kausapin mo si ganito, tapos wala nang kasunod. Parang, Lord, ano yun? Bakit biglang may sudden, utos, biglang ganon? Yung, di ba minsan, ang hirap ng ganon, na-experience nyo rin po ba yun? Amen po. Yan. Yan. So, yun po. Dahil po dyan, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Healing Through Humility. So, dapat po hindi po talaga dapat yan ang title niyan. Kaso, sabi ng Lord, yan daw. So, sumunod kasi obey. So, yun. So, alam naman po natin na mahirap lang sumunod sa Panginoon kung inuunahan natin siya or nag-overanalyze na agad tayo sa bago pa man natin sundin ang mga pinapagawa niya. So, ito pong verse na to, itong binasa po natin na chapter na ito, so may ilan lamang pong pointers dyan na ibinigay ang Lord. Una po, number 1, yan. Being in desperate need of healing can blur your vision. Ayan daw po pala. Kasi po, di ba, sabi po sa verse 11, yan. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko, panamay sasalubungin niya ako at tatayo sa harapan ko. Ayan po, alam naman po natin na si Naaman ay in desperate need na po siya niya na ma-heal agad-agad. Gusto niya po agad ma-heal. Diba? Kaya nga nagkaroon siya diyan ng akala ko. Yan. Minsan, nagkakaroon tayo ng akala ko ganito, ganyan. Akala ko pag ginawa ko to, magiging okay na ako. Akala ko kapag sinunod ko to, magiging maayos na agad ako. Yung pala hindi. Kasi ito pong akala na ito, yan hinahinat ko po. Nagkaroon po kasi dyan ng paghahangad si Naaman. Kanino po? Kita niyo po, small yung niya. Kay Eliseo. Hindi po siya big letter, kundi nagkaroon siya ng mas malaki, kumbaga mas nagtiwala siya kay Eliseo. Nakalimutan niya agad na si Eliseo ay propeta lamang. Kumbaga, ang akala ni Naaman, si Eliseo ang magtatanggal ng ketong sa kanya. Pero, hindi niya alam, si Eliseo ay gagamitin ng Panginoon. So, yan. Sabi po dito, sometimes, tulad ni Naaman, ang response natin, sometimes, tulad ni Naaman, ang response natin, nagkakaroon tayo ng sariling version ng Eliseo. So, yung si Eliseo po kasi natin, sa pananaw po natin, minsan kasi yung Eliseo natin para akala natin gagaling tayo in a way na kakain ako ice cream para umayos ang pakiramdam ko. O kaya pupunta ako ng dagat para naman ma-refreshen ako. O kaya gagala-gala muna ako, lalabas muna ako para naman makapag-isip-isip ako ng maayos. Yun yung nagiging parang diversion natin para gumaling tayo. Yun yung nagiging Eliseo natin. Pero hindi natin alam na hindi talaga yun, parang nagiging ano lang siya, pantapal lang natin siya pansamantala. Kaya naman po, maaring ito rin yung reason ng Panginoon kung bakit pinapunta niya si Naaman sa ilog ng Jordan. Dahil para mas makita niya ang pagkilos ng Panginoon. 'Di ba sabi nga po sa kanta kanina,
We cry in anger when we cannot feel you near. Ayan, di ba po kapag nakakaramdam tayo ng frustration, na nagkakaroon tayo ng desperado na tayo sa mga bagay-bagay, di ba po nagagalit tayo, nakakaramdam tayo ng galit? Katulad na lang po ng response dito ni Naaman. Nagalit po siya nung akala niya gagaling na siya agad-agad. Nung akala niya kapag nakapunta na siya sa Samaria, pagagalingin at haharapin siya ni Eliseo, pero hindi yun yung nangyari. So yun, una, in desperate need of healing can blur your vision. So number 2 po, mabilis lang po to, promise. Pride is an obstacle to healing. Sabi po sa verse 12, tama nga. Verse 12, at bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco, tulad ng Abana at ng Farfar, na mas malinis kaysa alinmang ilog ng Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Ayan po, dito pa lang po, nagkaroon na po ng pride dyan si Naaman. Kasi ang gusto niya ang mas susunod. Gusto niya yung sa Damascus kaysa sa Israel. Sabi niya nga diyan, mas maayos pa yung mga ilog sa Damascus kaysa sa Israel. Yan. So, sabi po diyan sa next slide, we seek what we want and not what God wants for us. We seek what we want, not what God wants for us. Yan. Minsan, kaya tayo nahihirapan gumaling or magkaroon ng makalaya. Kasi mas gusto nating masunod yung prosesong sa tingin natin mas mabilis. Mas gusto natin yung, kunyari, gusto natin, Lord, ito ang gusto ko, Lord, ito yung gusto kong gawin. Nagkakaroon tayo ng mas mataas na standard sa Lord, na Lord, ito ang gusto kong option na to, ang gusto kong masunod. Pero ang sabi ng Lord, hindi, balik tayo dito sa option na to, kasi ito, mas mag-heal ka rito eh. Mas mahirap nga lang siya kung titignan minsan, pero yun yung best na kailangan natin. Yan. So pride is an obstacle. Di ba sabi rin ng Lord, deny yourself. Yan. Kailangan din natin i-deny ang sarili natin. Hindi naman kasi pwedeng tayo ang masusunod. Kasi para saan pat naging Diyos natin ng Panginoon kung tayo rin naman masusunod? Eh di dapat tayo na lang naging Diyos natin. Yun, ganun po yung in a sense. And then, number 3 po, sabi nyo, mabilis lang eh. Strange obedience is often necessary. Sabi po sa verse 13, yan, ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang pinagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin nyo yun? Gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para luminis? Ayan po. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, di ba po, mas mahirap sumunod sa Panginoon kapag ang pinapagawa niya lang sa atin ay simple. Kasi parang walang instruction, ay walang step 1, step 2, step 3 na sunod-sunod niyang ibibigay. Uunti-untiin niya yan, hindi niya ibibigay ng biglaan. Isa-isa po yan. Kaya somehow po, mas nahihirapan pa tayong sumunod. Kasi sometimes gusto natin, yung biglain tayo nung doon sa lahat ng instruction, yung ganon, yung parang sa exam po, di ba po sa exam, may instruction na buo. Sa Lord po kasi, word by word pa nga po yan minsan or phrase by phrase po. Pero sa dito po, ang gusto ni Naaman dito kasi, gusto niya ng kalinawan kasi desperado na nga po siya na magkaroon ng healing. Tapos, hindi na nagiging maayos yung kung paano tumatakbo yung isipan niya. Dahil na rin sa nararamdaman niya. So, minsan po, healing often begins with the most uncomfortable obedience. Nasa next slide po yan. Yan. Healing often begins with the most uncomfortable obedience. Ayan. Kailangan talaga lumabas tayo sa comfort zone natin eh. Yun din talaga yung obedience na gusto ng Lord na wag nang natin siya ikulong sa kahon. Wait lang, Clyde. Ayan. So sa tulong din po, di ba, ng servant ni Eliseo, mas nagkaroon ng linaw si Naaman dahil, next slide po, it wasn't about the river. It was about obedience to God's command. Ayan. Hindi naman po talaga siya patungkol sa river eh. Nakikita pa lang po kasi ni Naaman dito, yung karumihan ng river, na anong gagawin sa akin ng river na yun, ng ilog na yun? Paano ko may heal nun? Di ba mas, pag ganun pa nga eh, mas
parang magkakaroon ka pa ng infection, ganun agad yung unang papasok sa isip mo. Pero dyan kasi, ang sinasabi ng Lord, sumunod ka, kasi yung river na yan, nakikita mo lang yung shallow surface niya, pero hindi mo pa nakikita yung healing na kayang ibigay niya sa'yo spiritually. Yon. So, sabi din po dyan, God's healing, next slide po. Yan, God's healing comes through the simple act of obedience. Ayun. Simple lang naman po ang gusto ng Panginoon eh. Ang sumunod lang po tayo. Yung healing po na yan, makukuha lang po natin yan kung susunod tayo. Di ba nga sinabi kanina sa verse 13 na paano pa kaya kung simpleng paglilinis lang ni Naaman, kung ano pa yung gagawin ng Panginoon sa kanya. So madalas kasi we expect God to act in ways that make sense to us. Nasa next slide din po yan. Ay, wala. Hindi ko ba nailagay? Hindi ko ata nalagay. Ako nga, hindi ko ata nalagay. Ayan, madalas kasi we expect God na gagawa siya ng mga bagay na mag-make sense agad sa atin. Yung, okay, gagawin ko to kasi sabi ng Lord, pag ginawa ko to, gagaling ako. Pero yung minsan, ang inuutusan tayo ng Lord, hindi siya nag-make sense eh. Hindi siya nag-make sense na, tapos, marirealize lang natin yung, ano pa yung tinuturo ng Lord, kung bakit gusto niya akong pumunta sa ganito, kung bakit gusto niya ipag-pray ko sa ganito, kung bakit gusto niya kausapin ko sa ganito. Sa dulo lang lagi natin marirealize o mag-make sense lahat-lahat kapag nag-step na tayo sa obedience natin, sa pagsunod natin sa Kanya. Dahil in reality, God often works in humble and unexpected ways. Yan. So, paano nga naman kasi nga naman maiintindihan yung purpose ng Lord kung punong-puno ka ng sarili mo, kung puro pride yung namumutawi sa puso mo na ah, gusto mo ikaw ang masusunod kaysa ang Panginoon. Di ba kailangan magpakababa muna tayo para mas maintindihan natin kung ano yung reason behind sa pinapagawa niya. Dahil maaaring ang kalagayan muna kasi ng puso natin ang gustong baguhin or i-heal ng Panginoon bago natin mas makita or mag-make sense lahat ng mga bagay-bagay. Kasi kung hindi nakatono yung puso natin sa Panginoon, sa gusto niyang mangyari, wala rin, hindi rin natin maintindihan. Makakaramdam lang tayo ng galit. Makakaramdam lang lahat, magtatanong lagi tayo sa Kanya. Magiging rebelde pa tayo sa Kanya. Kaya dapat po, tinatono rin po natin yung puso natin sa Panginoon. Huwag lang yung puro tono sa galit, tono sa inis, tono sa sakit na nararamdaman natin, tono sa worries. Palitan po natin yan. I-change po natin yung tune natin. Ipa-tune po natin siya sa Panginoon. Para po makakilos din po at makita po natin yung gustong gawin ng Panginoon sa atin. Kasi di ba sabi rin sa kanta kanina, what if trials of this life are your mercies in disguise? O di ba? Ha! Yon. Yan, sabi ng Panginoon. Yung maaari kasing yung katulad di ba po ni sino pa ba mga may trials? Na ayun si Job. O di ba po ang daming trials na hinaharap ni Job. Yung kaka-receive niya ng balita tungkol sa mga anak niya. Nagkaroon ng another one, tapos nagdagdag hanggang sa nagkaroon pa siya ng sakit, hanggang iniwan siya ng asawa niya, hanggang kinukya siya ng mga tao. Yun, di ba po nagkasunod-sunod. Pero po, yung trials din po na yun, minsan inalaw din po yan ng Panginoon. Minsan, it is an act of His mercies in disguise, or minsan naman, inaalaw niya yun kasi consequence na po yan ng mga actions natin. So, depende na lang po kung ano yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng ganon. So, yun. Ulitin ko lang po, ang una po, kaya ang gusto ituro sa atin ng Panginoon, being in desperate need of healing can blur your vision. Pangalawa po, pride is an obstacle to healing. And pangatlo, strange obedience is often necessary. So, yun. Oh, last na. Conclusion na agad. Yan, sa conclusion po, sabi po dyan, surely, we know that path to healing is simple. Amen. Pero, yan, may bad dyan dapat palilakihan ko. But it requires us to set aside our pride and
expectation. So yun nga po, kailangan po natin i-deny yung sarili natin. I-set aside po natin yung pride. Hindi nga lang dapat i-set aside eh. Dapat nga po i-surrender natin yan, itapon natin yan, sunugin natin yan, lahat yan. Kasi yung, di ba pag nag-expect tayo, masakit. O pag umaasa tayo tapos yung inaasahan natin na biglang na-crumble, hindi pa nangyari. Sakit nun. Yung ego natin, shoo! Ganon. So, yun. Kasi po, sometimes kailangan lang din talaga natin dumaan sa proseso na hindi tayo komportable para magkaroon tayo ng healing. And healing is not, next slide po. Yan, healing is not a one-day process. It is an ongoing journey. Ayan po, alam ko pong mahirap ang healing. Lalo na po kung emotional man yan or mental, mahirap po yan. Pero sabi nga ng Lord, hindi naman siya basta-basta eh. Kailangan lang din natin magtiwala at maniwala sa Kanya. It is an ongoing journey. Hindi yun kapag nag-desire ka sa Lord ng healing ngayong araw na to, bukas hindi ka naman sasaktan doon. Hindi ganon. Araw-araw mo yan isosurrender sa Lord hanggang sa hindi ka na nasasaktan doon sa reason kung bakit kailangan mo ng healing. Yun. Kaya naman, no matter how strange God is asking you to do, call you or lead you, mag-obey lang po tayo. Obey lang po lagi sa Kanya. Dahil, ayan, next slide, a simple act of obedience can change the trajectory of your story. Yun daw po pala, kapag sumunod tayo yan, sabi niya, simple act of obedience. Simpleng pagsunod lang sa pinapagawa ng Lord. Simpleng pakikinig lang sa Kanya. Simple lang namang pinapagawa ng Lord eh. Ayan, can change the trajectory of your story. Pwede niyang mabago yung story mo, yung healing na kailangan mo, yung kagalingan na kailangan mo. So yun po, yan po yung parang pinaka-final conclusion kung meron pang ganun. In simple act of obedience can change the trajectory of your story. Katulad po ni Naaman kanina, kung hindi po ba siya sumunod sa pinapagawa ng Panginoon kanina, di ba po hindi rin siya may heal, hindi mawawala yung ketong niya. Tanggalin po. Ang nais lang ni Naaman kanina ay ma-heal sa ketong. Pero ang nangyari po, ang binigay pa po sa kanya ng Lord, yung skin niya po, di ba sinabi, na parang bata. So, kung yung heart po natin, yan, kung yung kunwari po, yung heart po natin ay hindi maayos at nagpa-heal po tayo sa Lord, yan, palubog po tayo kung saan man tayo kailangan ilubog ng Panginoon, yan, yung heart po natin, papalitan niya rin po ito ng panibago. Nakalimutan ko lang po anong verse yun, pero sabi ng Lord doon, ay sabi po nung author doon, create to me a new heart. Yun, basta yun, nakalimutan ko lang po yung verse. Yun, kaya rin po gawin niya sa atin ng Lord. Babaguhin niya po yung puso natin. I-renew niya po yan. Hindi niya lang po yan basta i-restore. I-renew niya po yan. Papalitan niya po yan ng puso na mas sumusunod. Yung puso na mas nagmamahal at mas nagtitiwala sa Panginoon. So, yun. Yun lamang po ang salita po ng Panginoon. Mabilis lang po and praise God po. Ayan, praise God po sa buhay ni Ate Camille. Tunay po na ang healing po ay hindi po yan isang araw lang. Kaya wag tayo magpo-frustrate kung bakit. Minsan parang, ang tagal naman Lord ng healing ko, ganyan-ganyan. Baka kasi meron pong gusto ipagawa sa atin ang Lord na hindi natin nagagawa. And yun po ang kahalagahan ng obedience at pakikinig kay Lord. Kasi meron kasi tayong parang may gusto tayong way na paano tayo gumaling. Kunyari, emotionally man yan, spiritually man yan, or mentally, or kung ano man. Pero yung pinaka the best na way talaga ay yung way ng Lord. At pag yung healing na yon galing kay Lord, talagang higit pa siya sa ine-expect mo. Ayan. Kaya ayan, praise God po sa buhay ni Ate Camille. Napakaganda ng word ng Lord. Suffer, suffer, suffer. Ayan, amen. So, yun po, dadako na po tayo sa closing prayer. Ako na rin po magpe-pray. Kung meron po kayong prayer request, ayan, type nyo lang po. Ako ay ina-allergy na naman.
Ayan, meron po ba kayo? Ayan, praise God. Ha? Midterms. Yung iba po, kay Kuya Jerry po, kay Ate Shaira, kay Kuya Alcid, baka meron po kayong prayer request. Ayan, amen. Sige po. Meron pa po ba? Ayan, academics po. Ayan. Sino pa po? Si Kuya Jerry po. Ayan, sige po, mag-start na ako manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. We praise and glorify your name, Lord. Salamat sa inyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ibinaba mo. Panginoon, sa pamagitan ni Ate Camille, Panginoon, Lord God. Tunay, Panginoon, Lord, na ang tunay na pagsunod, Panginoon, Lord God, ay makapagdala po sa amin, sa kagalingan, Panginoon, ng anumang aspekto. Kaya, Lord, hayaan mo na patuloy kaming sumunod, magkaroon kami ng puso sa inyo, Panginoon, Lord God, na kung anumang pinapagawa mo, ito po ay gawin namin, Lord God. And also, salamat sa buhay niya, kami, Panginoon, na laging handa po na magpagamit sa inyo. Nakita niyo po ang puso niya, Panginoon, Lord God. Grant all desires of her heart, Panginoon. Kayo pong patuloy na magpala sa kanya. At dalangin ko po, Panginoon, Lord, na ang desire niya sa kanyang work, Panginoon. Kayo po ang sumama sa kanya, Panginoon, niyo pong hayaan na siya po mag-isa, Panginoon, ipagkaloob mo sa kanyang trabaho, kung saan masusunod niya po ang kalooban mo, Panginoon, Lord God, let your favor be upon her, Panginoon. Ganun po kay Kuya Alcid, Panginoon, sa promotion niya bukas, Panginoon, Lord God. Alam ko, Diyos, na ang mga anak mo